Walang swerte ang New York Knicks. Sixers hawak na ang 6th seed. Embiid bumalik pa sa lineup. Anyari kay Butler at si Jokic na ang nagsabi, magka-level lang ang Lakers at Nuggets. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na shoes, New Air Sole Shoes, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefn.com for more high-quality shoes. Si Kobe White ay umiskor ng career-high 42 points at ang Chicago Bulls ay umakyat sa play-in tournament. Pinabagsak ang Atlanta Hawks sa isang 131-116 na panalo nitong Huwebes ng araw. Si White, na ang previous high sa puntos ay 37, ay inaatake ng labis ang ring sa buong laro at may mga tagahanga na sumisigaw sa kanyang pangalan down the stretch habang ang Bulls ay unti-unting nakukuha ang panalo kontra sa Hawks. Ang Chicago ay bibisita sa Miami sa Sabado para sa isang pagkakataon na makuha ang number 8 seed sa Eastern Conference Playoffs at ang unang round laban sa Boston. Si DeJounte Murray ang nanguna para sa Atlanta na may 30 points. Ngunit ang Hawks ay nag-came up short muli matapos ang kanilang last 6 games sa regular season. Si Nikola Vucevic ay may 24 points at 12 rebounds para sa Chicago. Si DeMar DeRozan ay nagtapos na may 22 puntos at 9 na assists. Si Trae Young at Clint Capela ng Atlanta ay parehong nagtala ng 22 points. Si Young, na nawala ng 23 games sa huli ng regular season dahil sa isang torn ligament sa kanyang left pinky, ay may 10 assists ngunit nag-commit ng 6 na turnovers. Kumuha si Capela ng 17 rebounds. Dumagdag si Bogdan Bogdanovic ng 21 points. Ang Bulls ay nangunguna ng 88-85 nang pumutok si Vucevic ng isang 3-pointer na may 4.59 pa sa third quarter upang simula ng isang 17-2 run. Nagsagawa ang Hawks ng isa pang push malapit sa dulo ng first half, umabot na lamang sa 3-point deficit sa mga huling minuto. Ngunit sinagot ni Caruso ang alley-oop dunk ni Capela ng isang 3 at pumasok ang Chicago sa locker room na may 73-67 lead. Sa ibang balita naman, sa first half nitong Huwebes, ang zone defense ng Miami Heat ay nagdulot ng kalituhan sa Philadelphia 76ers at nagdala sa mga sigawan mula sa mga manonood sa Wells Fargo Center. Ngunit isang mainit na run mula sa 3 at isang libreng chicken promotion ang nagpasigla sa 76ers at sa kanilang mga tagahanga habang nakabangon ang Philadelphia mula sa 14-point deficits patungo sa isang 105-104 na panalo laban sa Heat sa NBA Play-in Tournament. Dahil sa panalo, ang 76ers ay umakyat bilang number 7 seed sa Eastern Conference Playoffs upang harapin ang number 2 seed New York Knicks sa unang round. Ang pagkatalo ay naglagay sa Heat sa play-in elimination game sa Sabado laban sa Chicago Bulls na tinalo ang Atlanta Hawks sa kanilang laro sa play-in tournament. Ang panalo ay ang makakakuha sa number 8 seed. Ang matatalo ay magtatapos na ang season. Maaring kulang sa player ang Heat para sa laro na iyon. Ayon kay Shams Charania ng The Athletic, kinakatakutan na may nakuhang pinsala sa MCL si Jimmy Butler. Sasailalim siya sa MRI upang matukoy ang kalagayan ng pinsala ayon sa ulat. Sa unang kalahati ng laro, mukhang nasaktan ang tuhod ni Butler sa unang quarter. Siya ay bumangon na may limp at naglaro sa natitirang bahagi ng laro. Siya ay naglakad ng mahina papunta sa silid ng Wells Fargo Center pagkatapos ng laro. Ang 76ers ay nagising pagkatapos sa maalat na halftime. Maging ang mga manonood ay nagising sa gitna sa quarter nang mamiss ni Caleb Martin ng Miami ang 2 free throws na nagtuloy sa libreng chicken promotion. Mula roon, ang 2 team ay nagkaroon ng back and forth sa laro at nakita na ang Philadelphia ang lumayo sa huling minuto. Ang 76ers ay nakadiskarte sa kanilang free throws sa dulo habang sinubukan ng Miami na mapa-extend ang laro patungo sa huling mga segundo. Nahirapan si Embiid
pero pinangunahan pa rin niya ang 76ers. Si Joel Embiid ay nagtala ng 11 points sa ika-4 na quarter matapos ang paghihirap para sa karamihan ng laro. Pagkatapos ng pagupo sa season finale upang ipagpahinga ang injury sa tuhod na miss ang 29 games sa regular season, tila malayo siya sa kanyang pinakamahusay laban sa Miami na may shooting na 6 of 17 mula sa field. Umiskor pa rin siya ng 23 points, isang game high na 15 rebounds at 5 assists. Si Batum ay nagtala ng 6 na 3-pointers mula sa bench sa isang 20 points, 5 rebound effort. Si Jimmy Butler ang nanguna sa unang kalahati sa depensa para sa Miami at nagtala ng 19 points, 5 assists, 4 na rebounds at 5 steals. Ang kanyang mga steals ay paulit-ulit na nagdulot ng mga madaling puntos para sa Heat. Si Tyler Herro ay nakayanan ng isang masamang shooting night na may 9 of 27 para mamuno sa Heat na may 25 points at 9 na assists. Si Bam Adebayo ay nagpakita sa kanyang sarili laban kay Embiid na may 10 points at 12 rebounds. Ang panalo ay ang nagset sa isang kapanapanabik na first-round playoff matchup sa pagitan ng Philadelphia at New York. Pagkatapos mahulog sa play-in tournament na may MVP candidate na nakaupo, ang 76ers ngayon ay ligtas na para sa playoffs na may Embiid sa lineup. Kung siya ay babalik sa buong lakas para sa kanilang Game 1 matchup at higit pa, ang 76ers ay hindi magiging karaniwang number 7 seed. Sa sumunod naman mga kaibigan, sa linggo ng araw, ang Denver Nuggets ay magho-host sa Los Angeles Lakers sa Colorado para sa Game 1 ng NBA Playoffs. Noong nakaraang season, naglaro ang Nuggets sa Los Angeles Lakers sa Western Conference Finals. Kahit na ilang laro ang muntik ng naging dikit, nagawa pa ring mas-sweep ng Nuggets ang Lakers, ang kanilang tanging sweep sa 2023 NBA Playoffs. Gayunpaman, gumawa ng kakaibang komento si Nikola Jokic nang humarap siya sa media nitong araw. Si Jokic sa nakaraang taon laban sa Lakers, ito ay marahil ang pinakamahirap na serye na aming naranasan, ayon sa two-time MVP. Bago manalo ng 2023 NBA Championship, tinalo ng Nuggets ang Minnesota Timberwolves sa 5 laro, Phoenix Suns sa 6 na laro, at Lakers sa 4 na laro, at Miami Heat sa 5 laro. Posibleng ang Lakers ang pinakamahusay na koponan na kanilang hinarap. Ngunit kung titignan sa kung gaano kahusay ngayon sa paglalaro ang Nuggets, ang komento ni Jokic ay lubos na kapansin-pansin. Nagtapos si Jokic sa regular season na may average na 26.4 points, 12.4 rebounds, 9 assists at 1.4 steals bawat laro, habang may shooting na 58.3% mula sa field at 35.9% mula sa 3-point range sa 79 games. Ang Nuggets ay ang number 2 seed sa Western Conference at mayroong record na 57-25. Nagtala sila ng 6 of 4 sa kanilang huling 10 laro at naging best na may 33-8 sa 41 games sa kanilang tahanan. Tungkol naman sa Lakers, sila ang ika-7 spot matapos talunin ng New Orleans Pelicans sa play-in tournament. Natapos nila ang regular season na may record na 47-35 at kasalukuyang nasa kalagitnaan sa 3 sunod na panalo. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Totoo ba ang sinabi ni Jokic? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.